Ibig sabihin, kung ang throttle natin nakababad lang at hindi ka bumabaon at nanggigigil na yung makina mo, nanggigigil na yung RPM, sundutan mo. Para lang at least may pumasok na gas dahil hindi ka pa nagpapatono. Kasi napaka-importante ng AFR tuning o yung pagdagdag ng gasolina. Saan? Pag nakabuild ka. Kasi boss, ang stock ECU kasi no, naka-design siya or naka-computerize siya for stock engine only. Bro, napansin ko sa motor ko nung simula nung nag-build ako, parang magaralgal yung tunog ng makina pag mga 60 to 70 kph. Ano kayang problema? Nakababad ka lang. Oo, nakababad lang ako. Ito na at pumapasok yung tinatawag sa automotive engineering. Closed loop. Ibig sabihin, kung ang throttle natin nakababad lang at hindi ka bumabaon at nanggigigil na yung makina mo, nanggigigil na yung RPM, sundutan mo ng konti, angat mo ulit para may gas. Ibig sabihin, kulang na yung gas na nire-release ng injector at intake valve mo. Ibig sabihin, for example, throttle ka, nanggigigil na, stable. Bro, bakit ako babaon? Mamaya bumaon ako, dumiretso ako. Ibig sabihin, that is the consequences na nagkarga tayo. Ibig sabihin, para ma-eliminate lang yung ganong gigil para sa safe ng motor mo, throttle tayo, ang gigil niya ganito tapos stable pa rin yung kamay natin, especially yung sa throttle habit natin. Sundutan mo lang ng konti. Angat mo konti. Para lang at least may pumasok na gas dahil hindi ka pa nagpapatono. Kasi bakit? Tatandaan natin, napaka-importante. Ito yung isa-isa importante. Napaka-importante ng AFR tuning o yung pagdagdag ng gasolina. Saan? Pag nakabuild ka. Kasi bakit? Pag nag-build kasi tayo ng motor, ang binibuild lang natin is the engine. Tama? Tama. Pero, hindi natin kayang kontrolin kung ano yung nilalabas ng program ng ECU. Tama? Yes. Kaya, ang mga tuner, ang mga nagpo-program ng mga ECU, especially sa amin, kami yung nagko-control na kung paano kami dumagdag at bumawas ng gasolina. Depende saan? Sa makikita naming data sa AFR gauge. Ganun lang ka-importante. Ngayon, tuntungan ko rin. May mga magagaling talagang builder na sakto yung AFR. Sakto yung compression ratio without tuning goods. Pero para mas safe, para mas 100% yung evaluation, para mas maganda yung tune, mas maganda yung build, mas maganda na kay-AFR. Lalo na sa mga stock ECU. Kasi boss, ang stock ECU kasi no, naka-design siya or naka-computerize siya for stock engine only. Katulad yan, for example, naka 160cc ka, di ba? 59 yung 59 ng black set mo. Ang naka-click 125 ka. Yes po. So, ang click 125 kasi bro, 52 point something lang ang bore. Okay. And nag-convert ka ng 59. So, ang laki nun. Tama? Yung head mo na pang 125, 150. ginawa mong 150. Yes po. Di ba 125 yung ano mo ngayon, yung motor? Apo. So, ibig sabihin, take note. Ang motor mo, click 125. Okay? Ang bore mo, ang bore ng click 125 is 52 point something. From 52.3 to 59, ang laki ng G ng bore mo, ng black set mo. Tama? Yes. Paano yung setup ng ECU? Ang ECU mo is 125. So, ibig sabihin, kahit magpalit ka ng injector na 145 ba? Yes. Na 145, ang binibigay pa rin ng ECU ay pang anong cc? Pang stock. Pang stock pa rin. Yes. Paano yung pipe mo? Yung binibigay ng pipe mo na nakalagay sa oxygen sensor sa loob ng block natin, sa loob ng head natin, is pang stock pa rin na pipe. So, ibig sabihin, kung titignan natin from the principle of automotive engineer, yung tinatawag na batas ng automotive engineer, bagsak lahat. So, yun yun. Dominant kasi yun. Dominant. Pero the good thing, may magagaling talagang builder na nag-R&D. Okay, ganito pala. Adjust tayo, kaya at least nag-adjust sila ng injector. Para mechanical term, okay yung motor mo. Pero kung ang masusunod pa rin is yung pinaka-ECU, ang binibigay niya pa rin na data ay stock 125. So, yun. Alright.